Dito na nga yung sinasabi ko mga katambayan na nag-upisa na po yung tag-ulan talaga. Kagabi po umulan. So yan yung purma sa ating manukan. So, yung mga manok po natin, yan. May pasilungan naman yung iba. At kahit dun dito sa kabila, dito sa sa 2 to 3 months old, ay yan yung purma nila. May mga na nga tayo dito, may mga sakit din sa ulo, napakabaho. Pag sipon kasi mabaho talaga. Ito yung may mga sakit. Nagbigay tayo kagabi ng Panamox caplet. Gabi natin binigyan. Kahit din dito nakasipirit po talaga yung mga may sakit. Gabi natin kasi kinuha. Mas maganda yung gabi para hindi din po disturbo. Kunin na lang sila sa kanilang patulugan at saka ilagay. So baka mamaya kung init na naman, may minit na sobra, ay baka paliliguan natin yung may mga sakit. So, mabaho talaga, sakit sa ilong. Yung mga manok naman natin dito sa labas katambayan ay talaga masasabi ko po na matibay na lang po sila. Basta importante lang po sa akin dito ay lang tayo talaga, magbigay ng mga pwedeng pampatibay ng kanilang kalusugan. Antibacterial, vitamins, malunggay, papakain natin. Ganun na po. Kung sino yung maiwan sa kanila na makasurvive, yan yung gagawin natin breeders. Then may iwasan sa mga ganitong panahon, yung mga manok po natin ay nagkakasipon talaga. Nabaksin na po natin ito, pero basta ganito yung panahon, wala tayong magagawa dyan. Minsan maglubo yung mamamaga yung kanyang mukha. So pag nagmaga, ibig sabihin may sipon na po yan. Huwag na po hintayin na lumala pa po. So tingnan natin yung isa. Yan, namaga ng isa. Kunin natin yan. May isa din dito tayong nakita na namaga. Ay nako, sakit sa ulo na naman ito. Daming may sakit sa ating mga manok ngayon. Kahit anong ingat ay wala tayong magagawa talaga. Grabe. Panahon na po talaga ng tag-ulan. Ayan, papakain na po tayo ng maga ngayong hapon para masigurado po natin na bago bagsak yung ulan ay makakain na po sila at makainom na po. At yun nga, isa sa mga problema talaga ay may namamatay talaga sa ating mga alaga. May isa po tayo, kita nyo po yan, black astolorp, mamatay. So wala tayong magagawa dyan. Panahon at sa sakit sensitibo, ganun yung nangyari. Ay, bawas pera na naman sa ating manukan. Sana makasurvive kahit man lang 80 to 90% dito sa ating mga alaga. Pellets na yung pinapakain natin para wala nang basa-basa. Sa kabila naman nakakain na rin po. Alas 3 pa lang po ng hapon, napapakain na po tayo. Ganun po tayo dapat. Kung feel natin na uulan, mahangin, makulimlim, pakain na po agad. Huwag na po hintayin yung oras po na alas 4 magpakain. Karaniwan kasi sa pagpapakain nasa alas 4 to alas 5. Pero pag ako nakita ko po yung panahon natin na pangit, alas 2, alas 3, yan, pakain na po tayo. Grabe na po kumain ng mga ganito kalaki mga katambayan at nakakaubos na rin po ito ng nasa 5 to 6 kilos kada araw. Ganon po ka grabe yung pagkain sa manok. Kaya sa mga kaibigan natin dyan
ay masasabi ko po na mag-alaga lang po talaga yung sapat. Sa atin naman po, yung ating mga alagang manok ngayon na 2 to 3 months old, ay paghahanda din naman po kasi yan na baka maging demand na naman yung ating mga alagang manok RTL sa September. Meron na tayong pahanda. Ganoon lang naman yung manok parang sugal din ito eh. Minsan malakas, minsan mahina. So may mga tayo na mahina, talagang nakakapanghina din po. Ubos talaga yung pera natin sa pagkain. Ganoon naman talaga yung negosyo. Parang sugal. Ngayong buwang po ito ay negative po tayo. Ibig sabihin po, wala tayong kita. Ulugi po tayo. Mas malaki yung ating ilabas kaysa pumasok. Wala talagang pumasok, kumbaga. Ganito po ang pagmamanok. Minsan lugi po talaga. Minsan kumikita po ng malaki. At sa ating kaso po, hindi po talaga ako sumusuko kasi ito naman yung ating nasimula na negosyo. Kaya pinagpatuloy ko na po kahit may mga buwan na luging-lugi po tayo. Wala tayong magagawa dyan. Ang aking ginagawa lang po para matustusan yung kanilang pagkain ay ano po yung kinikita ko previous months o mga previous years ay inihanda ko po sa future po ng ating mga alagang manok. So, ganun lang po tayo dito sa ating manukan. Lugi man tayo pero hindi tayo susuko. Babawi na lang po tayo pag nagkataon na lumakas na naman po yung demand. Yung kaso nga lang natin dito, wala tayong hinanda po ng mga native po talaga ng mga inahin kasi napakalaking tulong po yan sa atin para makapag-produce ng sisiw at nang maibenta rin po natin yung mga anak po niya, napapalakihin po natin. So yan yung advantage po sa pagkakaroon po ng mga native. May mga native man tayo pero kakaumpisa pa lang po natin mag-alaga. Mas maganda talaga na mayroon talaga tayo kasi kumbaga yan yung huling alas po natin para tayo po ay kumita ng kahit papano. Sa ating mga heritage naman po, wala talaga tayong choice dito. Pwede naman natin ibenta ito ng per kilo yung iba nating mga rooster. Kumbaga pwede natin katayin, pwedeng ulamin. So yan din po ang kagandahan kung may mga alaga po tayo. Kumbaga food security. Yung mga itlog pwede din po natin kainin. Handa sa ating pagkainan. Masakit lang po talaga pag ganito po yung madatna natin sa ating manukan. May mga sakit. Gaya po yan, nasa sobra 20 po yan. So pag ginamot po nyo yan isa-isa, yung gamot po nasa 15 pesos. Malaki na po na bawas sa ating kita. Swerte nga lang tayo na ito lang yung ating mga may sakit. Paano na lang kaya kung halos lahat? Talagang malulugi ka na po sa gamot pa lang. So yan po yung aking masasabi sa ating pagninegosyo na manok. Talagang nakakapanghina din po. So good luck na lang po sa atin sa mga susunod na buwan. Na sana po ay kumita na naman po tayo sa pagmamanok po. Wala tayong kita ng halos isang buwan talaga. Last month, isang beses lang po tayo nakabenta pero kahit pa paano may benta. Yung gastos ko po sa aking mga manok po ngayon, umaabot na po ng nasa 4 na sako lahat po. Kasama yung mga 2 to 3 months old. Mga nasa labas. Ay masakit din po yan sa sa bulsa. Ilagay natin na sa mga 6 to 7,000 or 6 to 8,000 yung ating nagagastos kada buwan dito. Hindi pa po kasama yung kuryente. May time talaga na big time naman po yung ating kikitain. One time big time din po. Good luck sa atin, sa mga kaibigan natin dyan ngayon na may mga alagang manok. Padiskartihan na lang po ito, patagalan po hanggang umabot po tayo hanggang September po para at least balik na naman po sa demand yung ating mga alagang manok. Yung mga ganito talaga na manok, kayang-kaya na po natin ibenta po yan per kilo. Abot na po yun ng 800 to 1 kilo bawat isa sa kanila. Kung ibenta nyo po sa kumprada, nasa 200 per kilo yung kuha nila. Kung magbenta ka naman sa tabing daan, nasa 250. So yan po, pag-isipan din po natin kung marami tayong mga ganito na manok. Ibenta nyo po. Pero may mga manok talaga na hindi gumagaling. Pag nagkataon na hindi gumaling, yung aking ginagawa po sa mga ganito na manok ay diskarte ko po, pinapaabot ko na lang po ng isang linggo sa huling pagbigay ng gamot. Kung hindi talaga gumaling, katay na po. Ginagawa ko pong ulam. Yung mga manok naman po natin dito sa labas katambayan, gaya po niyan, may mga saging tayo dito na mga hindi po hindi maganda yung pagkakatubo. Ay ginagawa ko pong pagkain nila. Nakakatulong din naman po pang merienda sa kanilang mga katambayan. Yan, malakas naman po kumain yung ating mga manok at saka pabo.
Sa ating pagmamanok, hindi po palaging kita yung ating maranasan po dito. So, sinasabi din po natin yung mga negative side po ng pag-aalaga ng manok, kung ano po yung mga experience po natin. So, gaya po ngayon, wala tayong kita. So, sabihin din po natin, hindi po puro kita yung ating pag-usapan dito. Hindi puro pa-hype yung ating pag-alaga ng manok. Yan lang po yung mga ganapan ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, like, subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isi-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.